pinagplanuhan kaming gawing pagkain sa Guimaras. Ang sarap talaga ng mga ganito, no? Sapat na, busog na tayo. Baka mamaya magutuman kami roon, Eloisa. Uy, hindi ha. Fiesta nga daming pagkain doon. Alam mo naman yung mga paniki kung minsan kung ano-ano kinakain yan . Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako si Edita. Ito ang aking kwento, point of view ng aking lolo Tikong. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tikong. Matanda na ako kasalukuyan. Katunayan, ang aking apo ang nangungulit sa akin para ikwento itong karanasan namin ng aking mga kaibigan. Palagi kasi siyang nakikinig sa programa niyo. Minsan ay pinarinig pa niya sa akin ang isang kwento niyo sa channel ukol sa fiesta na muntik makatay ang magkakaibigan. Nang dahil dito ay naalala ko ang aming karanasan ng aking mga kaibigan noong panahon. Sa kadahilanan na parehong kwento ito sa kwento nila na yon. Kung isa ka sa mga taong may katigasan din ng ulo, pinapairal ang gusto, pakinggan niyo ang kwentong ito. Dati kaming naninirahan sa isang lugar sa Guimaras. Matagal na po ito nangyari. Subalit tuwing maaalala ko, kahit papano'y kinikilabutan pa rin ako. Hindi naman kilabot para sa aking sarili. Nung panahon takot pa akong mamatay, pero ngayon ay hindi na. Matanda na ako . Hindi na ako takot mawala sa mundo anumang oras. Ang takot ko noon ay bahagi na lang po iyon ng aking karanasan na nagpapatunay na ang mundo nating ito maraming kababalaghan. Mayroon akong 3 kaibigan na 2 lalaki, 1 babae sa Guimaras. Hindi ko na lang babanggitin ang tunay nilang mga pangalan. Matatanda na rin ang mga kaibigan ko na yon. Kung ako'y magsisi-70 anyos na, lagpas pa ang mga edad nila sa akin dahil matanda sila sa akin. Pero tawagin na lang natin sila sa kwentong ito bilang si Toting, Romeo at Elvira. Malapit-lapit sa mga tunay nilang pangalan. 15 anyos lang ako nang mangyari ito. Sa panahon namin, hindi pa maunlad ang Guimaras. Pangingisda at pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ng mga tao noon. Kami ng mga kaibigan ko, kung hindi mangunguha ng alimasag ay pupunta kami sa gubat. May dala na kaming mga kanin yan at suka. Sinong nakarelate? Yun bang huhugasan na lang yung mga makukuha namin sa dagat, isawsaw sa suka, subo na agad. Ganon kami dati. Wala pang kamera pero naaalala ko pa rin ang masasayang alaala namin na iyon. Mayroon kaming naging isang kaibigan sa Guimaras. Itago na lang natin siya sa pangalang Eloisa. Katunayan 2 sila na babae, pero si Elvira kapitbahay po talaga namin yon at kababata. Sa aming magkakaibigan, ako yung pinakabata. Si Eloisa naman ay magandang dalaga siya, malamistisa. Hindi ko lang alam kung ano ang edad niya noon pero tingin ko ay pareho siguro kami. Bagong salta siya sa lugar namin, nakitira sa kanyang tiyahin hanggang sa, ayun nga, naging magkaibigan sila ni Elvira sa umpisa dahil magkapit-bahay lang. Ipinakilala siya sa amin hanggang sa naging magkaibigan na rin kami. Noong panahon, konti lang kasi yung mga kabataan or mga binata. Lagi silang sumasama kapag pupunta kami ng dagat upang manguha ng kung ano-ano na pwedeng kainin. Isang araw, habang masaya kaming kumakain sa dalampasigan, sabi ni Eloisa, "Ang sarap talaga ng mga ganito, no? Sapat na, busog na tayo." "Oo naman," sagot ko sa kanya. Hanggang sa mapunta ang kwentuhan namin sa lugar nila. Ganon din daw kasi ang hilig nila roon.
Napunta ang usapan namin sa fiesta. Inimbitahan kami ni Eloisa dahil malapit na ang kapistahan sa baryo nila. Marami umanong pagkain sa kanila kapag araw ng fiesta at masaya rin dahil may mga paligsahan na inoorganisa ng mga tao roon. E di pumayag kami, Sir Alex. Noong panahon, hindi naman masyadong strikto ang mga magulang namin. Basta magpaalam lang. Baka mamaya magutuman kami roon, Eloisa. Uy, hindi ha. Fiesta nga daming pagkain doon. Paano kayo magugutuman? Kahit naman hindi fiesta, kung sa amin kayo, hindi rin kayo magugutuman dun. Sigurado ka? Oo naman Hindi lang seafoods kinakain namin dun. Nagkakatay din ng mga tao. Hayop. Tapos ipapakain sa mga bisita na tulad nyo. Nako, akala ko tao. Hindi talaga ako sasama. Sabay tawanan kaming magkakaibigan. Sige, magpapaalam muna ako ha. Sagot ko sa aming kaibigan. Sumagot naman si Eloisa at sabi niya, hinahanap pa pala kayo sa inyo? Kala ko hindi na kayo umuwi? Uy, sobra naman to. Kahit matigas mga ulo namin, marunong din kami magpaalam, no? Wika ni Romeo. Asus, wag na kayo magpaalam, uy. Sa kabilang isla lang naman tayo. Sagot ni Eloisa. Ang mga tatay namin, sir, ay magkakaibigan lang sa aming baryo. Lahat sila ay nasa laot sa mga panahon na yon. At yun na nga, pag-uwi ko sa amin ay agad akong nagpaalam sa aking nanay. Nay, magkikifesta kami kina Eloisa sa kabilang isla. Saang isla at sino ang kasama mo? Yung mga kaibigan ko po na dalawa, Nay. Taga saan pala yan si Eloisa? Sinabi ko sa aking nanay, Sir Alex, ang isla nila Eloisa, Gimaras pa rin naman yun. Pagkasabi ko, napatingin si nanay sa akin, natigil saglit ang paghuhugas ng pinggan. At ang sagot niya, taga roon pala si Eloisa? Hoy, huwag kayong magpunta-punta roon, anak. Bakit naman po? Delikado ang baryo na yan. Kahit nga tatay mo, hindi namimesta dyan Kayo pa. At saka hindi totoong may fiesta dyan. Yun po ang sabi ni Eloisa Uy anak, bulong-bulungan na may mga aswang daw. Halos magkakadugo lang daw yan sila dyan. Baka mapahamak kayo roon, sige kayo. Nanay naman? Hindi naman po yan totoo, Nay. Sa panahon ngayon may aswang pa pala. Bakit nakapunta ka na ba sa isla na yan? Hindi pa. Kayo, Nay, nakapunta na. Hindi rin. Paano yun nasabing may aswang? Ay naku anak, yun yung mga kwento-kwento noon Sus, Nay, wala na yun, matagal na yun, Nay. Kwento lang yun, huwag kang maniwala sa mga ganyan. Ay naku nak, di magpunta kayo kung gusto nyong mapahamak. Nanay naman Doon ka kay tatay mo magpaalam. Wala nga po si tatay, Nay. Pag uwi niya, ipaalam mo na lang. Hala, sige. Bahala kayo sa buhay niyo nga. Salamat po, Nay. Hoy, teka. Sino bang mga kaibigan ng kasama mo? Si po, Nay, si Eloisa, si Elvira, si Romeo at saka si Toting. Sasama rin pala si Elvira. Di magsama kayong lahat. Pagbibiro pa ng aking nanay pero umayag po siya, Sir Alex. Yehey, salamat po, Nay. Oo na, matanda na nga kayo. Matitigas na ang ulo. Alam mo na, kahit kwento-kwento lang yan, ayoko na magpunta kayo roon kasi nga sabi ng mga nakakatanda, pamilya raw ang mga aswang na nakatira doon. Baka kasi kung mapaano kayo, di wala na akong anak na suwail. Nanay naman matatanda na lang nagsasabi niyan. Sa panahon ngayon wala na pong aswang, maniwala ka dyan. Oo na, sige na. Basta mag-iingat kayo roon Pag uwi ng tatay mo, isusumbong kita. Napapayag ang aking inay, Sir Alex. Ganun din ang mga nanay ng aking kaibigan. Alam nyo ba, pare-pareho ang sagot ng mga magulang namin. Ayaw nilang magpunta kami sa baryo dahil may aswang daw sa naturang baryo
na kwento-kwento ng mga matatanda noong panahon. Yung lolo ng kaibigan ko, ganun din ang sinabi. Siguro mga tol, totoo yung aswang noon, no? Noon, pero ngayon wala na yan. Patay na nga nagsasabi na may aswang daw doon eh, yung mga matatanda rito dati. Kung baga, panahon pa ng mga lolo ng ating mga magulang. Iba rin matatanda noong panahon, no? Ang chismis tungkol sa aswang. Habang nagtatawanan, sumagot si Eloisa. Sabi niya, kaya nga mga kwento lang naman yun. Kayo, naniniwala ba kayo na may aswang pa rin ngayon? Panahon na ito? Hindi na, wala na, di ba? Tama ka, Eloisa. Kwento na lang natira, mga aswang, wala na. Tama ka, Tuting. Hindi totoong mga aswang at ang isip lang yan sila. Mula mismo sa bibig ni Eloisa. Nang gabi din na iyon ay nag-impake na kami, Sir Alex, kasi balak namin doon magstay ng 2 araw o 3. Mamasyal pa kasi kami sa lugar, ayon na rin kay Eloisa. Sa sumunod na araw, umalis na kami at ang sinakyan namin ay ang bangka nila Toting. 2 ang bangka nila, ang isa ay ginagamit ng kanyang tatay. Excited na kami noon, sampa na agad sa bangka tapos alis na. Siyempong kalmado naman ang dagat ng mga panahon na yon kaya walang naging problema sa pagtawid namin papunta sa kabilang isla. Malayo pa lang ay nakikita na namin, maliit lang ito na isla, Sir Alex. At pagdating na nga namin sa nasabing lugar, ang nasabi ko, sobrang tahimik naman dito. Mukhang konti lang nakatira. Masaya ba talaga fiesta rito, Eloisa? Oo naman. Pero alam nyo kasi hindi pa piyesta ngayon. Alangan naman magpunta agad sila rito, di ba? Kung sa bagay, ilang araw pa naman bago ang fiesta. Mula sa daungan ng mga bangka ay malayo pa ang nilakad namin, Sir Alex, hanggang sa narating namin ang maliit na komunidad. Hindi pa yon ang kina Luisa kundi nasa dulo pa. Natuwa pa nga kaming lahat dahil parang mga artista lang. Gawa ng sinalubong kami ng mga matatanda at mga kabataan, kadalagahan sa lugar. Sabi ni Eloisa, mababait daw ang mga tao kaya ganon. Pero ako nun, sir, naalala ko ang kwento ng aking inay. Kasi ang mga mukha nila, para bang pare-pareho ang hitsura. Nang tanungin ko si Eloisa, ang sagot niya, oo. Kasi magpaparyente halos ang mga nakatira rito. Edi medyo kinabahan na ako noon, Sir Alex, pero medyo lang, konting kaba lang. Nandyan pa rin naman yung diwa na, hindi totoo yon. Walang aswang, hindi kami naniniwala dyan. Napansin namin na ang mga bahay ay katulad din naman sa mga bahay namin sa isla. Ang mga mangingisda halos pare-pareho talaga ang disenyo ng mga bahay noong panahon. Konti lang ang naninirahan. Tingin ko noon walang 20 na bahay. Pinakamataas siguro 15 lang. So ayun na nga. Ilang minuto pa'y narating na nga namin ang bahay nila Eloisa. Sinalubong kami ng nanay at tatay niya. Pinatuloy. Pagkatapos ay agad pinalinisan ng isang bahay dahil doon kami mag-i-stay na magkakaibigan habang hinihintay ang araw ng fiesta. Kamukha si Eloisa ng kanyang nanay at lola, para bang may lahing banyaga. Napansin ko agad sa kanyang lola. Pasimpleng tinitignan kami mula ulo hanggang paa pa isa-isa. Napansin ko lang pero wala po yung mali siya sa akin kasi nga bisita kami normal lang yon. Tuloy kayo. Oy, pasensya na kayo sa bahay namin ha. Anang lola ni Eloisa. Okay lang po lola, kaganda nga po ng lugar ninyo Sagot ni Elvira. Pasensya na kayo may amoy dahil may mga isda na hindi pa natatapos tadtarin dyan. Meron din mga tuyo. Iisin nyo na lang muna ha at ipapalinis ko. Sige po lola, no problem po. Uy nay, tay,
Huwag po kayong mag-alala sa mga kaibigan ko, sagot ni Eloisa. Mangingisda rin mga magulang nila. Sige, tuloy kayo, tuloy. Wika ng tatay niya. Eloisa anak, halika muna sa kusina at ipaghahanda natin sila ng makakain. Sagot naman ng kanyang inay. Gusto namin tumulong nun sir kasi nakakahiya. Pero hindi kami pinapapasok sa bahay nila Eloisa. Sa di malamang dahilan, sinasarado po talaga nila yung mga pintuan pati na sa kusina. Ewan ko kung anong nasa loob. Parang ayaw ba nilang makita namin? E di hindi na lang namin pinansin dahil meron naman isang bahay doon. Bandang mga 4:00 ng hapon. Pansin namin magkakaibigan sir na yung nadaanan namin ng mga tao sa labas ng bahay nila kanina sa maliit na komunidad. Padaan-daan ito doon sa amin banda at patingin-tingin sa bahay nila Eloisa na para bang kami ang hinahanap. Yun talaga ang nasa isip ko eh. May lalaki, may babae, may binata, may matanda at merong paugod-ugod na. Ang nasa isip ko, dala lang siguro ng pagkagalak dahil may dumayo sa kanila. Kami naman syempre, maganda sa pakiramdam yon kasi para bang ang sikat-sikat namin na mga artista. Natawa na lang si Elvira noon pagkasabi ko sa kanya kasi maiitim naman ang mga balat namin. Paano nagmumukhang artista? Yun pala, iba ang pakay. Hindi mo talaga mararamdaman na may masama silang binabalak dahil ngumingiti naman po sila sa amin. Simula hapon hanggang nagdilim-dilim ang paligid ay padaan-daan yung mga tao na pakiwari ko eh. Kami ang gustong makita. Napakadilim sa lugar na yon, hindi pa abot ng kuryente noong panahon. Ang ilaw namin, digaas na bote. Ayos lang dahil sanay naman po kami sa ganon. Tandang-tanda ko pa sa mesa, dinapuan ng insekto ang aking kanin habang kami kumakain. Matapos noon ay nag-inuman kami ng tuba Sir Alex. Masaya, nagkwentuhan, tawanan. Dahil na rin sa pagod, pagkatapos ng 3 galong tuba ay nakatulog kami ng maaga. Pero ng mga 1:00 ng madaling araw ay bigla akong nagising. Ang sakit ng aking pantog kaya lumabas ako at nangihi. Alam ko ang amoy ng langsa mula sa isda Sir Alex dahil gaya nga ng sabi ko kanina ay pangingisda rin po ang aming hanap buhay. Ngunit paglabas ko po ay may naamoy akong malangsa na kakaiba. Nasabi ko pa nga noon, baka mga bituka ng isda na hinayaan lang na nabubulok sa tabi. Grabe naman kung ganun kako. Hindi man lang nilibing. Ngunit kakaiba talaga Sir Alex, sobrang langsa nito. E di, inabunan ko na lang ang aking ilong ng t-shirt ko habang nangingihi sa tabi ng puno ng kaimito. Ilang sandali pa, may napansin akong tumulo sa aking ulo. Hinayaan ko na lang muna dahil ang kanang kamay ko ay nakahawak sa aking t-shirt habang ang kaliwa sa aking kargada upang hindi mabasa ang aking pantalon. Pagkatapos ay naglakad na ako. Nang makalayo-layo na ako sa part na yon na may mabaho, ay kinapa ko na ang aking ulo. Likido nga, gaya ng aking unang iniisip. Subalit ang nakakapagtaka, bakit malapot? Tayong mga Pinoy sir ay hilig tayong mag-amoy-amoy muna bago maghugas, di ba? Di inamoy ko siya. Grabe. Parang masuka ako sir. Sobrang baho nito. Hindi ko alam kung laway ba o kung ano basta napakabaho po nito. Kaya napatakbo ako sa labas at naghugas. Binasa ko talaga ang aking ulo nun para lang mawala. May sabon naman kaya paulit-ulit akong naghugas. May napansin ako sa gilid ng aking mata noon. May pumasok sa bahay nila Eloisa sa may kusina. Parang gumalaw tapos sinarado. Yun lang. Hindi na naabutan ng aking mata kung sino yon basta
May pumasok na parang puti ang kulay ng buhok, parang lola siguro ni Eloisa. Kung siya man yun, alauna ng madaling araw gising pa pala. Hindi ko binigyan ng maling kahulugan. Matapos makahugas, ilang ulit ko pang inamoy-amoy, baka mabaho pa. Wala na kaya agad na akong pumasok sa aming tulugan. Kinabukasan ay tinanong ko si Eloisa kung ano yung tumulo sa ulo ko kagabi na sobrang baho. Sagot niya, "Bakit lumabas ka pala?" "Oo, doon ako nangihi oh." Turo ko sa puno ng kaimito. Baka may paniki dyan. Diyan nila dinadala yung mga prutas na kinakain nila. Baka natulo sa ulo mo." "Ganun ba yun? Ba't ang baho?" Alam mo naman yung mga paniki kung minsan kung ano-ano kinakain yan eh. Halika, ipapakita ko sa'yo. Ipinakita ni Eloisa na may mga butunga ng kung anong prutas sa baba ng inihian ko, palatandaan na may kumakain talaga ng mga paniki sa ibabaw nito. Sa totoo lang, nahuhulog ang loob ko kay Eloisa eh. Sobrang ganda niya talaga sir kapag ngingiti na. Pero minsan, may mga taong ang kagandahan ay ginagamit upang makapanlin lang. Sa unang araw okay naman doon pero pansin ko lang parang kami lang ang bisita sa isla noon eh. Nang araw na yon kinagabihan. Dito na po nag-umpisa ang peligro. Kinagabihan ay nagluto ng masarap na pagkain ang pamilya ni Eloisa. As in sarap na sarap kaming lahat. May manok, tinola adobo, at meron ding mga karne. Matapos kumain makaraan ng ilang minuto, binigyan kami ng tuba. Saya-saya namin nun sir. Inom, tawanan, kwela. Maya-maya nun ay bigla na lang kaming nanlambot lahat. Ang pinakauna ay si Elvira kaya nagpaalam siya na mauuna ng mahiga. Hanggang sa sunod-sunod na po lahat, Sir Alex. Lahat po kami ay nakaramdam ng napakatinding pagkaantok kaya pa isa-isa kaming pumasok sa loob ng bahay at humiga. Hindi ko malaman kung dahil ba sa ininom namin na alak o sa pagkain kaya kami nakaramdam ng sobrang pagkaantok. Ngunit hindi naman po kami ganun sir na mabilis antukin kapag nakainom ng tuba eh. Ibig sabihin ay may mali talaga. Pagpasok sa loob, pagpikit. Boom. Tulog agad Sir Alex. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. At sa kwento ko na lang nalaman ang lahat. Nagising na lang kami sa tabi ng dalampasigan na nakasakay na sa mga bangka ng aking magulang at sa mga bangka ng mga magulang ng kaibigan kong tatlo. Habang kami nagkakasiyahan sa isla na aming pinuntahan, ang aming mga magulang naman pala'y nagkakagulo na. Dahil noong dumating ang mga tatay namin mula sa laot, kinabahan sila sa posibleng mangyari sa aming apat. Agad silang nagkita-kita at nagpulong-pulong nang malamang nagtungo kami sa isla na iniiwas-iwasan nila ng mga mangingisda. Ang isla nila Eloisa na halos mga aswang ang nakatira. Una ay pinuntahan nila ang tiyahin ni Eloisa. Nagkasagutan sila roon. Bakit pinapunta sa lugar na yon? Sagot ng tiyahin niya, nagpaalam si Eloisa na uuwi na sa lugar nito sa isla. Hindi naman daw niya alam na sumama kami sa kanya. Di ayun na. Agad nila kaming sinundo Sir Alex. Marami silang nagtungo sa isla, pati ang ibang mangingisda ng mga lalaki. Hindi namin kaano-ano yun. Sumama po silang lahat dahil alam po nilang namimiligro ang buhay naming lahat doon. Lahat sila ay may dalang sandata, ang iba baril.
dahil alam nilang mga aswang ang sasalubong sa kanila roon. Sana lang daw maabutan pa nila kami ng buhay. Pagdating nga sa lugar, sir, ay nagtanong-tanong sila sa mga taong nakasalubong nila. Marami umanong sumagot na hindi alam. Kahit alam naman nila kung saan ang bahay nila Eloisa. Bukod doon, alam rin naman nilang may dayong napadpad sa lugar. Mga sinungaling daw talaga lahat, Sir Alex, wala silang nakuhang matinong sagot. Hanggang sa may isang inosenteng bata ang nagturo. Doon po mga tito, bahay nila Ate Eloisa. Pagkakita ng mga tao sa bata, nagkanya-kanya silang pasok sa mga bahay nila, lalo na nung makitang may dalang baril ang iilan. E di agad nilang tinungo ang bahay ng aming kaibigan. Ayun, nadatnan nila kaming walang malay, Sir Alex. Buhay, pero humihinga lang. Mahimbing ang pagkakatulog at tila ilang sandali na lang ay kakatayin na. Ayon sa kwento ng aking itay, kahit anong yugyug daw nila sa amin ay hindi po talaga kami nagigising. Si Elvira, iyak na ang tatay niya dahil baka hindi na raw magising. Ang sagot daw ng tatay ng kaibigan naming si Eloisa, nang kumprontahin nila ito, nalasing lang daw sa ininom na tuba. Hindi makasagot nung tanungin kung bakit may mga lalaki sa lugar nila na mukhang may kakatayin. At isa pa, tuba lang hindi talaga magising. At ayon sa aking mga magulang, may mga plano na talaga sa aming lahat noon. Dahil nadatnan nilang may mga kalalakihan na naghahanda sa paligid ng bahay nila Eloisa. Ang iba raw, Sir Alex, may malalaking timba na dala. E walang laman, kami raw ang ipapasok doon. Siguro kakarnihin na talaga kami noon para gawing handa sa kanilang kafiestahan. At ang matindi pa, totoo yung sinabi ng aking nanay na wala raw fiesta sa lugar na yon. Gawa-gawa lang daw para kapag may dayong mapadpad o pupunta sa lugar, meron silang kakatayin upang gawing pagkain. Mainit ang sitwasyon ng mga sandaling yon. Nagkasana raw ng baril ang ibang kasamahan nila tatay dahil inikutan sila ng mga kalalakihan na ang tatalas at ang hahaba pa naman ng mga itak. Pero takot silang sumalakay gawa ng may kasama po sila tatay na laging nag-oorasyon. Ngunit may ilan talaga na gusto raw talagang sumugod. Hanggang sa nagsalita ang isa at sabi paparating na ang kasamahan nila papa ng mga sundalong galit na galit. Ngunit ang totoo po, Sir Alex, wala pong sundalo. Ginawa lang nila iyon upang makaalis sa lugar na walang dugong dumanak sa lupa. Pagkatapos magsabi na may sundalo, paisa-isang umalis ang mga taong nakapalibot sa kanila na, ayon sa aking tatay, namumula pa ang mga mata na gusto na talagang umatake. Mga aswang daw talaga, sir. At yun na nga po, nagising na lang kaming magbabarkada na nakasakay na ng bangka, Sir Alex, at basang-basa ang buong katawan ng tubig dagat. Dinasalan kami sa dalampasigan bago isinakay sa bangka. Ginawa iyon ng kasama nila tatay na may alam sa dasal at orasyon. Nasumpa yung kung anong pinainom sa amin na pampatulog. Sa isang iglap, nagising po kami na sobrang hina ng katawan. Gulat na gulat pa nga kami noon. Bakit nandoon ang aming mga tatay at iba pang mga kalalakihan sa aming baryo? Nalaman na lang namin na ganun pala ang nangyari. Napasugod sila upang mailigtas kami sa tiyak na kapahamakan sa isla ng mga aswang sa Guimaras.
Nagpapasalamat po ako sa mga taong ito na mga members ng ating channel na magpasa hanggang ngayon ay nandito pa rin na present, sumusuporta po sa ating programa. Unang-una, String Bowlen nag-rejoin 4 months member na. SMCE Super Idol, thank you po Ma'am String Bowlen, malaking tulong po yan, ambag sa ating programa. Kay Story Hikes of Totski, 40 months member na. Liza Giger, 2 months na Super Idol din. Thank you po, maraming salamat sa inyong mga super idols, no? Kay Jonizel Alviola na 31 months member na. Rancid Bloods 11 months. Anika Mishka 3 months. Kay Samantha Cruz 12 months or 1 year. Idol, thank you po ma'am. Ken G 7 months member na. Kay Jim Semilia 37 months member. Susana Dorn 12 months. Kay Cheng's Channel 21 months member na. Last but not the least kay Rosary Jayarante 14 months member na, no? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat ng mga members po ng ating channel. Sa mga gusto pa pong magpa-member para makasupport po sa ating programa, i-click nyo lang po yung join this channel katabi yata ng subscribe button. Again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. Bago po tayo magwakas ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa channel na ito upang hindi po tayo humantong sa pagkawala ng ads at para makapagpatuloy pa po tayo sa pag-upload ng mga videos. Maraming salamat din sa mga taong walang sawang sumusuporta hanggang ngayon. Hindi ko na po kayo maisa-isa pero alam nyo po kung sino kayo. Batid kong nandyan po kayo para sa akin at syempre sa mga sender natin, mabuhay po kayong lahat. Fiction man o hindi, welcome po kayong mag-send ng mga stories nyo rito. Nasa description lang po ang email natin kung saan kayo pwede magpadala. Again, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. God bless po sa ating lahat.